Kabayan, isa ka rin ba sa milyong-milyong Pilipino na nagkatrabaho sa ibayong dagat? Pangarap mo rin bang makauwi ng Pilipinas ngayong Pasko? Pangarap mo yan, pangarap ko, at pangarap ng pamilya ko. Pangarap nating lahat, di ba? Kasi ang Pasko sa Pilipinas talagang naiiba, masaya, at walang katulad kumpara dito sa Pasko sa Canada. Ako nga pala si Alfred, Pinoy immigrant dito sa Toronto, Canada. Ako, talagang pangarap ko makapagpasko sa Pilipinas. Pero parang pangarap na lang. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga talagang napakamahal ng pamasahe sa eroplano. Ngayong araw nag-inquire kami ng ticket kasi bali 4 kami. Alam niyo ba kung magkano kada ticket? Back and forth. Hanggang ginamit namin na app para ma-search kung yung pinakamurang ticket na available time para makarating ka sa bago magpasko sa Pilipinas is kung sa peso i-convert ko sa inyo, it's 155,000 pesos, 500 kada isa. So bali 4 kami, roughly yung presyo ng 4 na ticket back and forth from Toronto to Manila is 625,000 pesos. Imagine mo yun, mahigit kalahating milyon. So yung duration ng ticket na kukuhain namin dapat is from December 24 hanggang January 24. Ganun kamahal. Mahigit kalahating milyon. 622,000 mahigit. Or almost 700,000 pesos. Imagine mo yun. Isang kayamanan na ng normal na manggagawa na katulad natin. Isang malaking halaga. Tapos, hindi lang yun. Siyempre, pagkadating mo sa Maynila, pupunta kami sa bahay ng asawa ko, which is sa Iloilo. Ayan. So, mamasahe uli kami sa aeroplano ron. 4 kami. Bawat isang ticket is I think almost 3,500 budget na yon. So 4 kami, 3,500 times 4, so 14,000 pesos. So ganun kalaki, ganun kagastos talaga umuwi ng Pilipinas kapag Pasko. Talaga yung presyo ng ticket niya is parang hindi lang na doble, hindi lang na triple, more than 3 times the original price. Ganyan kamahal yung ticket. Pero sabi ko nga, iba pa rin yung Pasko sa Pilipinas kumpara sa Pasko rito. Kasi dito, kahit Pasko dito, kahit bagong taon dito, it is just a regular day pagtatrabaho. Pero sa Pilipinas talaga, kasi naalala ko nun, kasi galing ako sa DepEd, pagka Christmas vacation, mga December 18, ayan, bakasyon na kami niyan. Tapos talagang uuwi ng probinsya, doon magka-celebrate ng Pasko kasama yung mga kamag-anak, kasama yung mga mahal sa buhay. Dito, it is just an ordinary day. Ayan. Majority nga rito kahit Pasko at bagong taon nagkatrabaho pa. Ayan. So yun yung vlog natin ngayon tungkol sa pamasahe sa eroplano na talagang sobrang mahal. Kaya kabayan, ikaw, uuwi ka ba ngayong Pasko? O papalipasin mo yung Pasko bago ka umuwi ng Pilipinas? Yan. So yun, kahit naman siguro sinong Pinoy na nagkatrabaho sa ibayong dagat, pangarap na umuwi ng Pasko. Pero para sa amin, I think, pangarap na lang yun. Except manalo kami sa loto. Or may mag-sponsor, di ba? Hindi natin alam. Pangarap na lang namin yun. Kasi, imagine mo, halos 700,000 piso para lamang sa pamasahe sa eroplano.
Pero syempre, pag uuwi ka, hindi lang naman pamasahe pagkakagastusan mo. Kailangan may pocket money ka. Syempre, titreat mo yung kamag-anak mo, maglilibot kayo. You have to enjoy yung vacation nyo para sulit, di ba? Pero para sa akin, nanghihinayang ako. 700,000 piso para sa pamasahe sa eroplano. Ang laki. Pero wala tayong magagawa, ganyan yung mataas yung demand. So kinakagat naman ng ating mga kababayan. So talagang magmamahal talaga yung pamasahe sa eroplano. Tsaka yung paliwanag naman ng iba nating kababayan, syempre nagpapakahirap sa pagkatrabaho sa ibayong dagat. So magastos. Kaya talagang pag-iipunan niya ng ating mga kababayan para sa kasi sabi ko nga, iba pa rin yung Pasko sa Pilipinas. Doon mo talaga mararanasan yung yung Paskong Pinoy. Yung magkisimbang gabi, tapos pagkatapos ng simba, may bibingka, may tsaa, gigising ng maaga, tapos kapag December 24, sama-sama yan, kakain ng Noche Buena. Tapos pagka umaga ng Pasko, December 25, yan, yung mga bata, kahit mga binata dalaga na, talagang lumalakad niya sa sa may lugar namin, nagmamano sa mga ninong, ninang. Tapos pagdating ng mga bandang alauna ng hapon, ayan, magkapakitaan na yan ng mga aginaldo. Ayan. Tanda ako nung bata ako, nung grade 5 ako. Pinakamataas na nagaginaldo ko is 40 pesos. Pero okay lang yun, di ba? Ang mahalaga is talagang Pasko sa Pilipinas, no? Talagang mararamdaman mo puto bongbong. Tapos may pa nun yung kukumpletohin yung simbang gabi. Tapos pagkaroon na kompleto, swerte. Ayun yung mga belief, mga paniniwala sa atin, mga tradisyong Pinoy na talagang inuuwian. Kahit nasa ang panig ka ng mundo, kita nyo kahit nasa Europe ka pa, Asia, America, uuwi yan. Ganyan ang Pinoy, magsasama-sama. They don't care kung gaano kamahal yan, gaano kamahal yung pamasahe. Kasi ang inaanlaran is nagpapakahirap ka sa abroad, bigyan mo naman ng kaligayahan yung sarili mo tsaka yung pamilya mo. Pero sabi ko nga, hindi naman lahat ng tao is pare-pareha sa sitwasyon. Iba-ibang sitwasyon ng mga tao, kaya hindi rin natin masisisi kung bakit hindi nakaka-uwi yung iba. Kasi nga, inuuna muna nila yung mga pangangailangan ng pamilya, diba? Instead nga naman na iuwi yung ganong kalaking pera, so na lang ipadala para mas maraming makinabang, mas maraming matulungan sa pamilya. I-imagine, napakalaking halaga. Pero siguro kung $1,000 lang yan kada isa, talagang makakayang umuwi. Pero hindi. Almost 4 times yung presyo kapag Pasko talaga. Kasi alam niyo naman yung mga kumpanya, talagang tatasan yung presyo niya kasi kahit mahal kakagatin yan kasi gustong makauwi, gustong magsama-sama ng pamilya. Tayo lahat dito. Kailangan magtrabaho. Pero kabayan, kung tatanungin kita, saan mo gusto magpasko? Sa Pilipinas o sa Canada? Siyempre, ang sagot, Pilipinas, di ba? Pero ang malaking tanong dyan is paano yung panggastos? Lahat tayo gusto magbakasyon sa Pilipinas eh. Ang problema dyan is yung gastos na napakalaking gastos. Kasi kung ang gastos lang is maliit, yun din yung nakikita kong disadvantage, no? Pag dito ka nakatira sa Canada, kumpara sa nasa Asia ka, kunyari sa Singapore, kumpara dito. Pag sa Singapore, malapit lang sa atin, like 3 to 4 hours, nasa Pinas ka na. Tsaka mas mura yung pamasahe. Pag dito, nasa Canada ka, bigyan ko kayo ng idea, ang biyahe sa Canada hanggang sa Maynila is 16 hours non-stop. Tapos ang pamasahe sa eroplano, kapag magpapaskong ganyan, sabi ko nga, 155,000 pesos pataas. Kunwari kami 4, ang halaga,
is 622,000 roughly. Pamasahe sa aeroplano, wala pang gastos kahit piso. Pamasahe lang. Diba? Ganyan kamahal. Advantage pag talagang nandito ka. Pag umuwi ka, masyadong malayo, masyadong mahal magagastos mo. Pero okay lang. Malaki naman yung kita rito, tsaka maganda yung benepisyo. Kaya maganda sana kung pag nasa Canada ka, kasama mo yung asawa mo, mga anak mo, mga magulang mo. Kasi at least andito kayo magkakasama. Yung benepisyo ng gobyerno rito, talagang may enjoy nyo. Sama-sama. Diba? Tsaka dito kahit magkasakit ka, hindi mo na po problemahin. Sa atin kasi yun yung number one na issue, no? Pag nagkasakit ka, kahit gaano karaming ipon mo, talagang mauubos. Maliban lang siguro kung ikaw ang pinakamayaman tao sa Pilipinas. Diba? Kaya yung tao, yung mga tsaka ngayon kahit naman kahit na hindi ka makauwi ng Pasko, maganda naman ang teknolohiya ngayon, di ba? Makikita-kita naman kayo sa Facebook, tawag ka sa Messenger, so ang nakakamiss lang talaga yung Noche Buena, di ba? Sama-sama kayo doon. Tsaka yung yung bagong taon, yung magpaputo kayo doon sa bakuran nyo, tapos mag-iihaw-ihaw kayo ng lechong manok, magkaputok ng mga puitis, di ba? Yun yung nakakamiss eh. Tapos yung alas 9 pa lang ng gabi, sama-sama kayo doon, nag-iihaw ng manok, nag-iihaw ng hotdog. Tapos kinabukasan, ang ginagawa namin noon, kami ng kapatid ko, tsaka yung mga kalaro namin noon, namumulot kami ng ng paputok. Tapos ang ganda rito, yung handa, no? Yung handa mula medianoche hanggang hanggang kinabukasan ng bagong taon, tapos kinabukasan pa uli may handa pa, di ba? Spaghetti. Yun ang masarap yung. Tapos maraming prutas, di ba? Tapos magkakaroon ng family reunion, di ba? Kahit ano na pagkain, inihaw na tilapia, tapos kalderetang manok na pakpak ng manok. Oh my gosh. Laing, yan. Yun yung mga nakakamiss. Kaya dito, pag nagpunta ka sa Canada, talagang hahanap ka ng kaibigan mo rito na ituturing mo na pamilya. Kasi yung tunay na pamilya mo, nasa malayong lugar. Most of the time, nakakapiling mo lang sila pag tawag sa telepono, chat, video call, yan. Pero okay lang. As long as malusog, masaya, at nakakatulong tayo sa ating pamilya sa Pilipinas, walang problema. Diba? So yun lang sa mga nanonood ng ating video sa ating channels, sa YouTube channel, Sir Alfred TV. Please, supportahan niyo po yung ating channel. Kung di ka pa nakaka-subscribe, please like, subscribe, and hit the notification bell para update ka sa mga upcoming videos na i-upload natin. Tsaka, paki-like and follow rin po yung ating Facebook page, Teacher's Notebook, palaki na ng palaki. Ayan. So, hanggang dito na lang po. Always be a blessing to other people. And advance Merry Christmas, Happy New Year, and mabuhay ang Pilipino saan man panig ng mundo. Have a great day.